Kabanata 3841. Interesting. I must check it around. Umikot si Dustin sa lantang puno ng kahoy at lumapit sa ugat nito. Hindi nagtagal. Nakakita siya ng malabo na espasyo na medyo nakatago sa mata. Ang makapal na lantang lumang puno ng kahoy ay lumawak pa kaysa sa una niyang naisip. Nagpalingalinga si Dustin. Naglalayong alamin kung saan patungo ang ball. Maya-maya lang ay biglang may malakas na ingay na nagmumula sa bakana ng mundong nilisan niya. Isang malaking bilang ng mga galit na nilalang ang lumitaw. Nanlalaki ang kanilang mga mata mula sa nakakunot nilang mga mukha. Hinahanap nila si Dustin. Baka umalis na si Dustin sa mundong ito. Masyadong tuso ang munting bastard na yun. Plus napakahusay niya sa law of illusion. Baka mahirapan tayong hanapin. Ungol ng isa sa kanila. Kung saan man siya magpunta. Kailangan nating mahanap siya at ayusin ang sama ng loob sa pagitan natin minsan at para sa lahat. Inilabas ng lahat ng mga nilalang ang kanilang espiritual na kahulugan at iniskan ang bawat sulok sa di kalayuan upang hanapin si Dustin. Halos 3 buwan na ang nakalipas simula nang pumasok kami sa Land of Outlaw. Gusto kong tumaya na malamang na lumipat ito sa ibang lugar 3 buwan pagkatapos naming pumasok. Kapag nangyari iyon, walang makakaalam kung saan ito pupunta. Sa makatuwid, dapat tayong umalis sa Land of Outlaw at bumalik sa Sea of Chaos sa loob ng tagal na iyon. Tiyak sa huling araw, dapat tayong umalis ng hindi lalampas doon. Kung hindi, baka matrap tayo sa lugar na ito magpakailanman. Sinabi ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Oo, malapit nang matapos ang 3 buwan. Kailangan nating umalis sa lugar na ito sa loob ng 4 o 5 araw. Lahat ng iba pang premium grade na Divine God ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang bawat nilalang ay naipaalam na tungkol dito bago sila pumasok sa Land of Outlaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga nilalang ay lumubog sa katahimikan. Pinag-iisipan ang sitwasyon. Malapit nang matapos ang 3 buwang paghahanap ng mga kayamanan. Ang lahat ay nag-aatubili na umalis dahil ang kanilang malalim na kasakiman ay humihimok sa kanila na maghanap pa. Bagamat hindi maitikaila na malaki ang natamo ng bawat isa sa kanila nitong nakaraang 3 buwan. Mas gusto pa rin nila. Kung ganoon, wala tayong choice kundi magpatuloy. 4 o 5 araw na lang ang natitira sa amin. Dapat tayong pumunta ng mas malalim sa Land of Outlaw at gumawa ng masusing paggalugad sa lugar na ito. Kailangan nating maghanap ng mas maraming kayamanan bago tayo umalis. Yes, the last few days are very precious. We can't waste them. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga tao ng lahat ng puwersa ay nagsimulang umalis. Sunod-sunod. Samantala, naglalakad si Dustin sa makapal na tuyong ball. At wala sa mga taong ito ang nakaalam nito. Master, ilang araw na lang. Halos 3 buwan na kami sa Land of Outlaw. Dapat tayong umalis sa lugar na ito sa huling araw ng 3 buwan. Kapag nagbago na ang posisyon ng Land of Outlaw at lumipat ang rehiyong ito sa ibang hindi kilalang espasyo, mahihirapan tayong makahanap ng daan pabalik sa Sea of Chaos. Tinawag ng boses ni Wilfred si Dustin sa kanyang Soul Sea. Oo, alam ko. Aalis tayo kapag tapos na ang oras. Sagot ni Dustin sabay tango. Pagkatapos ay mas nagmamadali siyang naglakad at sumugod sa lumang tuyong ball. Hindi siya sigurado kung gaano na siya ka-advance. Sa wakas, may nakita siyang kakaiba sa unahan. Agad namang nagningning ang mga mata niya sa nakita. Sa harap niya ay isang walang laman na puno ng kulay abong magulong enerhiya. Ang kawalan ay tila malawak at walang hangganan. Sa kanyang pagtataka, may isang malaking puno na nakatayo sa malawak na kawalan na ito. Tumayo ang puno. Mukhang luma na ito at nalanta. Ang balat nito ay kulubat na sa mga bitek. Ang hitsura nito ay nagpakita ng mga palatandaan na ito ay namamatay. Ang puno ay nakatayo roon na parang isang matandang lalaki na nagpupumilit sa lahat ng kanyang marupok na lakas sa mga huling araw ng kanyang buhay. Mayroon itong libo-libong sangay na umaabot sa lahat ng direksyon. Ang bawat sangay umabot sa malayo at pumasok sa kawalan na hindi nakikita ng mga mata ni Dustin. Naglalaho sa hindi nakikitang mga kawalan.
Ito talaga ang magulong puno ng mundo. Pero parang luma na. Parang matandang hindi na makalakad. Hindi napigilan ni Dustin ang bahagyang pagkalungkot nang maramdaman niya ang bulok na aura mula sa puno. Ano? Isang sinaunang mukha. Napakatanda at tuyo. Ang biglang lumitaw sa makapal na puno ng kahoy. Sa kabila ng lahat ng mga kulubot sa buong mukha na halos maghalo sa puno ng kahoy. Ang mga mata, tenga, bibig, at ilong ng mukha ay malinaw na nakikita. Ah, isang maliit na kaibigan. Dahan daw ang sabi ng matandang mukha sa ball. Nanginginig ang boses nito na parang mahinang matanda. Isang karangalan na makita ka. Ginoo. Humakbang si Dustin at yumuko. Si Dustin ay hindi pamilyar sa mga species ng magulong puno ng mundo. Nakatagpo niya ang isa sa kanila at ang magulong puno ng mundo ay nananatili sa fallen immortal cosmos sa kasalukuyan. Bueno. Munting kaibigan. Napakakakaibang nahanap mo ang lugar na ito. Bahagyang pinaghalong pagtataka at kuryosidad ang matandang mukha ng puno. Tell me, anong ginagawa mo dito? May gusto ka bang kunin sa akin? Tulad ng makikita mo, ako ay napakatanda at lahat ng orihinal na kakanyahan ng enerhiya ko ay malapit ng maubos. Lahat ng mahahalagang bagay na mayroon ako noon ay wala na ngayon. Munting kaibigan. Ikinalulungkot kong binaygo kita. Natatakot ako na huli kang dumating. May bahid ng banter sa tono ng matandang mukha. Sa lahat ng iba pang mga nilalang. Ang magulong puno ng mundo ay talagang napakahalaga at banal. Sila ay mahalagang kayamanan sa mata ng lahat. Sir, huwag niyo po akong intindihin. Pumunta lang ako dito dahil sa curiosity. Natagpuan ko ang lugar na ito pagkatapos maghanap sa iyong mga lantang sanga. Patawarin mo ako sa pang-iistorbo ko sa iyo. Sir, nagmamadaling sabi ni Dustin, sa pagtingin sa luma at walang buhay na magulong puno ng mundo sa kanyang harapan. Ayaw ni Dustin na gawing mahirap ang mga bagay. Nagpunta ka dito just out of curiosity. Kalmado ang tono ng matandang mukha. Walang pagbabago sa emosyon. Ito ay nabuhay ng napakatagal at nakaranas ng napakaraming bagay. Ang puso nito ay nanirahan na sa kapayapaan. Napakakakaiba. Munting kaibigan. Ramdam ko ang pamilyar na aura na nagmumula sa iyo. Biglang lumiwanag sa tuwa ang matandang mukha ng puno. Hindi napigilan ng makapal na lumang ball nito na medyo manginig. Halika nga dito. Halika dito ngayon din. Hayaan mo akong damhin ng mabuti. Sa sandaling iyon, ang matandang mukha ay ganap na nakaka-relax at lahat ng mga kulubot nito ay nawala. Napuno ng excitement ang bawat himaymay ng puso nito. Sir, gusto mo pumunta ako? Medyo nagulat si Dustin. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng puno. Bilasan mo. Halika sa akin. Munting kaibigan. Kailangan kong maramdaman ng mabuti ang iyong aura ngayon. Huwag kang mag-alala. I mean walang masama. Bilis. Udyok ng matandang mukha. Sige. Walang problema. Sir. Walang pagpipilian si Dustin kundi gawin ang kailangan ng matandang mukha. Lumapit siya sa puno. Pulgada por pulgada. Gayunpaman. Lihim siyang nag-iingat. Handa siyang mabuti sa anumang uri ng panganib na maaaring mangyari anumang oras. Sa kabutihang palad. Ang matandang mukha ay walang ibig sabihin ng pinsala sa kanya. Napapikit ang matandang mukha nang makalapit si Dustin sa ball. Parang may kung ano. Sigurado ako tungkol dito. Munting kaibigan. Nakipag-ugnayan ka na sa aking kauri noon. Hindi ba? May kilala ka sigurong batang magulong puno ng mundo. Tama ba ako? Munting kaibigan. Hindi ka maaaring magsinungaling sa akin o itago ang katotohanan sa harap ko. Masyadong limitado ang bilang ng ating lahi at napaka-espesyal ng ating aura. Ang iyong katawan ay may bahid ng aura ng isang magulong puno ng mundo. Isang batang puno ng magulong mundo. Kumislap sa tuwa ang mata ng matandang mukha habang sinisigawan si Dustin sa taas ng boses. Oo, tama ka, Ginoo. Tumango si Dustin. Ito ay hindi kinakailangan para kay Dustin na itago ang katotohanan pa rin. Alam ko na. Haha. Ang galing. Ganap na mahusay. Ang paghahanap ng isa sa aking uri ay ang aking pinakamalaking pag-asa sa buhay.
Hindi ko inaasahan na makakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng isa sa aking buhay. Nang makitang tumango si Dustin at umamin, biglang tumawa ang matandang mukha. Tumawa ito ng maluwag. Dahil sa wakas ay nakuha na rin ang pinapangarap. Halika, tingnan ko. Tuwang-tuwang udyok ng mukha sa matandang puno. Sige, ipapakita ko sa'yo. Tumango si Dustin habang inaakto ang hiling. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang bumuo ng isang larawan sa kawalan. Ang larawan sa harap nila ay nagpakita ng magulong puno ng mundo sa fallen immortal cosmos. Ito ay kahawig ng puno sa tabi ng Dustin. Bagaman ang nasa larawan ay mukhang bata at masigla. Oh, haha, napakabata niya. Parang nakatingin sa apo ko. Tumawa ang mukha. Halatang natutuwa nang makita ang sarili nitong uri. Sa kasalukuyang cultivation base nito, masasabi nito na ang maliit na magulong puno sa mundo na si Dustin ay nagpakita na talagang umiral ito. Ang lahat ay kinuha ng isang sulyap para sa lumang magulong puno ng mundo upang malaman na ang maliit na puno ay sarili nitong uri. Kung tutuusin, pareho silang naglalabas ng aura. Mababa ang cultivation base niya. Oh, well. Hindi bale dahil tatubo pa rin siya bilang isang malaking puno. Marami pa siyang taon sa hinaharap. Tuwang-tuwa ang mukha sa matandang puno na tumitig sa magulong puno ng mundo sa larawan. Sa paghusga sa ekspresyon nito, masasabi ni Dustin na labis nitong sinasamba ang maliit na magulong puno ng mundo. I can feel that you both get along very well. Dagdag ng mukha habang matamis itong ngumiti kay Dustin. Ang lumang magulong puno ng mundo ay may hindi kapani-paniwalang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman nito kahit ang relasyon sa pagitan ni Dustin at ng maliit na magulong puno ng mundo. Totoo yan. Magkaibigan talaga kami. Lagi kaming nasa likod ng isa't isa. Pagkumpirma ni Dustin, tila natutuwa siyang maalala ang lahat ng pinagdaanan nilang magkasama. Oh, natutuwa akong marinig iyan. Hindi mo ako maloloko, kaya alam kong nagsasabi ka ng totoo. May tiwala ako sa'yo. Sumili ang tuwa sa mukha. Salamat sir. Gusto mo ba siyang makita? Pwede kitang ihatid sa kanya kung gusto mo. Magalang na alok ni Dustin. Sana pumayag itong sumama sa akin. Hindi lamang ito muling makakasama sa sarili nitong uri. Ngunit makikinabang din ito sa fallen immortal cosmos kung maibabalik ko ang magulong puno ng mundong ito doon. Kung tutuusin, ang mga magulong puno sa mundo ay bihirang mga magic tree. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Haha, salamat sa alok mo, anak. Maganda sana iyon. Ngunit wala na akong maraming oras. Ayokong umalis sa lugar na ito dahil may mga bagay pa akong gustong gawin. Sanay na rin ako sa paraan ng pamumuhay sa espasyong ito. Mahihirapan akong mag-adjust sa ibang lugar sa ganoong katandaan. Dito na yata ako mamamatay. Magiliw na pagtanggi ng mukha. Sige po, naiintindihan ko po. On that note, sir, can I ask how many years you can live? Curious na tanong ni Dustin. Oh, mabubuhay tayo ng matagal. Alam mo, para sa mga punong katulad natin. Ang pamumuhay para sa 10 magulong panahon ay isang piraso ng cake. Ako mismo ay nabuhay pa sa 18 magulong panahon. Gayunpaman, ang mga ordinaryong banal na Diyos ay hindi magkakaroon ng ganoon katagal na buhay. Agad na sagot ng mukha. Natahimik silang dalawa. Ano? Talaga bang 18 ang sinabi niya? Bagamat walang ideya si Dustin kung gaano katagal ang 8 magulong panahon. Nagulat pa rin siya nang marinig kung gaano katagal na buhay ang puno. Ang tanging natitiyak niya ay, para sa mga ordinaryong banal na Diyos na tulad niya, ang mga nilalang na nabuhay sa mahabang panahon ay katumbas ng pagiging immortal. Ayon sa aking Panginoon, karamihan sa mga ordinaryong banal na Diyos ay mabubuhay sa isang magulong panahon lamang. Samantala, ang matandang punong ito ay umiral na sa halos 20 magulong panahon. Nakakamangha. Hinangaan ni Dustin ang lumang magulong puno ng mundo habang pinagmamasdan niya ang bawat tampok nito. Young man, if you don't mind, I have a favor to ask. Binasag ng mukha ang katahimikan sa pagitan nila.
No problem. Sir, please, go ahead. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Walang pag-aalinlangan na tugon ni Dustin. Maaari mo bang ibigay ang mga bagay na ito sa aking kabataan? Ang mga ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang paglaki. Sagot ng mukha. Nang binibigkas ng matandang puno ang kahilingan nito. Maraming bagay ang lumipad mula rito. Isa sa mga bagay na inilabas nito ay isang bote ng jade na puno ng berdeng likido na naglalabas ng isang malakas na asensya ng buhay. Kasama ang bote ng jade ay isang space ring. May buto din ng puno sa mga bagay na ipinakita niya kay Dustin. Dalhin mo ang bote ng jade at ang buto ng puno at ibigay mo sa maliit na puno. Ngayon, kunin ang space ring na iyon. Iyan ang regalo ko sa iyo. Paliwanag ng matandang puno. Sir, regalo mo sa akin. With a wave of his sleeve. Inipon ni Dustin ang tatlong gamit at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng labis na pagka-curious sa space ring kaya nang mahawakan niya ito. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin kung ano ang nasa loob at nalaman niyang naglalaman ito. Ng maraming berdeng kristal. Wow! Sir! Ano po ito? Tanong ni Dustin habang nilalabas ang isa sa mga kristal. Iyan ang esensya ng batas ng kahoy. Iniisip ng mga tao na magaling tayo sa batas ng mundo. Ang hindi nila alam ay mas bihasa tayo sa batas ng kahoy. Kami ay mga puno. Pagkatapos ng lahat, ngayon, tingnan ang mga kristal na ito. Pino ko ang mga ito gamit ang batas ng kahoy sa panahon ng aking kalakasan. Meron silang tatlong function. Take note. Una, nakakapagpahilim ito ng mga sugat. Gaano man kaseryoso ang isang banal na Diyos na masugatan. Maaari siyang ganap at mabilis na makabawi kapag kinuha niya ang kristal na ito. Gayunpaman, ito ay gagana lamang hanggat siya ay nabubuhay pa. Nakuha ito. Pangalawa, ito ay magiging malaking pakinabang sa iyong paglilinang. Kunin mo, halimbawa, kung hinihigop mo ang esensya ng batas ng kahoy mula sa mga kristal na ito. Tiyak na mapapaunlad ang iyong talento. Sa ganoong paraan, maaabot mo sa kalaunan ang mas matataas na vital energy. Realm sa mas maikling panahon. Panghuli, ang mga kristal na ito ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang batas ng kahoy. Binata, nakabisado mo na ang tatlong orihinal na magulong batas sa murang edad. Patunay lang yan na talented ka talaga. Maaari mong gamitin ang mga kristal na ito upang linangin ang batas ng kahoy. Baka makakatulong ito sa iyo na makarating sa isang lugar sa iyong paglilinang. Detalyadong tinalakay ng mukha. Astig. Ang mga kristal na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa regalo mo, sir. Natuwa si Dustin nang i-orient siya ng matandang puno sa mga berdeng kristal. Kung makabisado ko ang isa pang orihinal na magulong batas, tiyak na lalakas ang aking lakas sa pakikipaglaban. Halos ilabas ni Dustin ang kanyang excitement. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Tutal humihingi ako ng pabor sa iyo. At saka, sigurado akong nakatadhana kaming magkita. Binata, lilipat ang espasyong ito sa loob ng ilang araw. Hindi ko alam kung saan ito pupunta o kung gaano kalayo. Kung maghihintay ka hanggang doon, mahihirapan kang umuwi. Mas mabuting umalis ka na. Bigkas ng matandang puno. Sa sandaling ito ay tumigil sa pagsasalita. Ang mukha ay nawala at nagsimulang umikot hanggang sa ito ay nawala sa puno ng matandang puno. Sige na, pupunta na ako. Salamat ulit, sir. Naunawaan ni Dustin na pinapaalis siya ng matandang puno. Muli siyang yumuko sa puno at nagsimulang maglakad palayo. Sa likuran niya, ang matangkad, kulubot, lumang puno ay nawala at nawala sa kulay abong-ambon. Makalipas ang 4 na araw, gumagala pa rin si Dustin. I guess it's time to leave the land of outlaw. Dustin figured after spending days in contemplation. Pagkatapos ng kanyang desisyon, siya ay gumawa ng kanyang paraan patungo sa pasukan ng land of outlaw. Kasama ang tatlong sirena at ang kanyang mga alipin. Nagkataon namang nagbalak ding umalis ang ibang puwersa. Sunod-sunod silang nagtungo sa entrance. Makalipas ang halos isang araw, nakalabas na ang lahat ng nilalang sa Land of Outlaw.
Nakalabas na tayo sa wakas. Ang iba ay nakahinga ng maluwag. Habang ang ilan ay humugot ng hininga dahil sa halo-halong emosyon. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magbilang ng ulo ang lahat ng puwersa. Well, damn. Halos mawalan tayo ng 2/3 ng ating mga tauhan. Parehong humaba ang mukha ni Ferdinand at Duque. Nawawala ang kalahati ng ating mga tao. Isang tunay na premium divine god mula sa Divine Corpse Palace ang hindi napigil ang kumagat ng kanyang mga kuko sa pagkawala ng kanilang mga tauhan. Sigurado ba tayong tama ang binilang natin? Nawalan ba talaga tayo ng kalahati ng ating mga tauhan? Hindi makapaniwalang tanong ng isang boses mula sa Novel Court. Halos lahat ng puwersa ay dumanas ng matinding pagkalugi. Teka, nasaan si Austin? Nakita mo ba siyang lumabas? May nag-blur out. That reminds me. Saan siya nagpunta? May nakakita ba sa kanya? Mayroon siyang daan-daang divine accomplishment fruits kasama niya. Ang iba pang mga nilalang ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Ang lahat ay galit na tumingin sa paligid at pinakawalan ang kanilang espiritual na pakiramdam upang hanapin siya. Gayunpaman, kahit gaano kahirap o kung saan sila tumingin, walang bakas ng Dustin. Pwede ba? Doon ba siya namatay? Nagulat ang isang nilalang. No, parang hindi. Laging may hawak ang brat na iyon. Hindi siya madaling mamatay. Lalo na't wala doon. Nauna lang yata siyang lumabas kaysa sa amin. Siguradong nasa malayo siya dahil wala ni isa sa atin ang nakakaramdam sa kanya. Sagot ng isa pang nilalang. Saan man siya tumakas? Tiyak na uuwi rin siya pagkatapos ng ilang oras. Siya ay mula sa Fallen Divine Valley. Pumunta tayo doon at hilingin sa kanila na isuko siya. Malamig na wika ni Duque mula sa lahi ng hayop. Oo, tama ka. Punta tayo dyan. Hindi natin maaaring hayaang mahulog sa kamay ng mga tao mula sa Fallen Divine Valley ang daan-daang divine accomplishment fruits. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao mula sa ibang puwersa. Mukhang may problema pa ako. Narinig ni Dustin ang galit ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ipinatong niya ang palad sa mukha at bumantong hininga habang nagtatago sa malayong magulong kawalan. Hindi nagtagal. Umalis ang lahat ng puwersa at ang kanilang mga hukbo. Bagamat hindi sila nakakuha ng anumang divine accomplishment fruit sa panahon ng kanilang pananatili sa Land of Outlaw. Nakaharvest pa rin sila ng maraming iba pang uri ng kayamanan. Bitbit ang mga trepeyo na ito. Nagmamadali silang bumalik at iulat ang resulta ng kanilang paghahanap at ibigay ang mga kayamanan sa kanilang mga pinuno. Naniniwala ako na oras na para bumalik ka sa Heaven Beast Valley. Tama ba ako? Tanong ni Dustin habang nakatingin sa tatlong sirena. Akala niya ay aalis na ang tatlong sirena kapag nakalabas na sila sa Land of Outlaw. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit sila sumunod sa kanya habang nasa loob ng Land of Outlaw ay dahil gusto nilang humingi ng proteksyon sa kanya sa kanilang pagtakas. Kung tutuusin, iba't ibang panganib at banta ang nakatago sa bawat sulok sa daan. Ligtas sila hanggat umalis sila sa Land of Outlaw at ang kanilang kinabukasan ay nasa labas nito. Sa kanyang pagtataka, nanatili sila sa kanya at sumunod sa kanya. Maliwanag na wala silang balak na iwan si Dustin. Nang makitang wala silang planong umalis, nagpasya si Dustin na paalalahanan sila. Dustin, tayo. Nang marinig ang kanyang paalala, ang tatlong sirena ay nanginginig sa pagkabalisa. Tumingin sila kay Dustin gamit ang kanilang magagandang mata. Nag-aatubili na umalis. Alam nila na oras na para umalis sila sa Dustin at bumalik sa Heaven Beast Valley. Gayunpaman, pagkatapos na makasama siya nitong mga nakaraang araw, nagkaroon sila ng pakiramdam ng attachment at kahit na pagkahumaling sa kanya sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang paghihiwalay sa kanya ang huling bagay na gusto nilang gawin. Nalungkot sila at na-stress pa sa pag-iisip na maghiwalay sila sa kanya. Oo, tama ka, Dustin. Oras na para bumalik tayo. Malungkot na sabi ni Sally. Kagat-kagat ang kanyang matingkad na pulang ibabang labi gamit ang kanyang mala-perlas na puting ngipin. Well, kung ganoon, let's say goodbye now. It is the perfect time.
Tumango si Dustin at nagpaalam na. Dustin, ikaw, sa inasta ni Dustin. Medyo nagalit ang tatlong sirena. Nang makitang walang pakialam ang kanyang inaasal. Ngayong maghihiwalay na sila. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipang mabuti. Alam nilang ordinaryong magkaibigan lang sila at wala nang iba pa. Hindi nila masisisi si Dustin sa anuman. Ngunit pagkatapos, ang isa sa mga sirena ay naglakas loob at tinanong siya na may pulang mukha. Dustin, sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli? Haha, syempre. Galing ako sa Fallen Immortal Cosmos ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Kung gusto mo akong makita, malugod kang bumisita sa aking bayan kapag may oras ka sa hinaharap. Sabi ni Dustin sabay ngiti ng totoo. That's good to know. Kung ganoon, gagawin natin. Magandang ideya yan. Excited na ako. Maaasahan mo ako. Nangangako kaming pupunta kami sa Fallen Immortal Cosmos ng 3,000 malaki at maliliit na universo para makita ka. Tuwang-tuwa ang tatlong sirena nang makuha ang imbitasyon ni Dustin. Nga pala, kayong mga babae ay dapat mag-ingat sa lahat ng oras. Subukan ang iyong makakaya upang maiwasan ang Osbert. Pinatay ko ang pamangkin niya kaya lagi niya akong binabantayan. Natatakot ako na ilabas niya ang galit niya sa'yo dahil alam niyang magkaibigan tayo. Mahinang paalala ni Dustin, hindi mo kailangang mag-alala sa amin. Taliwas sa popular na paniniwala. Sa Heaven Beast Valley, hindi talaga mahina ang lahi ng sirena. Hindi tayo papayag na takutin tayo ng iba. Lalo pa tayong saktan. Kung maglakas loob siyang gumawa ng isang bagay sa atin. Hindi siya hahayaang makatakas ni Elder Emmer. Paniguradong sabi ni Sally. I see. I'm relieved to hear that. But anyway, you must be careful always. Dapat mo pa ring iwasan si Osbert sa lahat ng paraan bago ka ligtas na makabalik sa Heaven Beast Valley. Babala ni Dustin. Medyo nag-aalala pa rin. Okay, naiintindihan namin. Sa wakas ay nagpaalam na ang tatlong sirena kay Dustin. Nag-aatubili pa rin na humiwalay. Tumalikod sila at bumalik sa Heaven Beast Valley. Ngayon, oras na para bumalik ako sa Infinite City. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng advanced airship at lumipad pabalik sa Infinite City. Ang airship na ito ay isang high-level flying weapon mula sa Beast City na ibinigay ni Wilfred kay Dustin. Ang airship ay naka-embed na may napakatalino na teleportation array. Sa panahon ng flight, isang space teleportation channel ay nilikha upang si Dustin ay madaling mag-navigate at makabalik ng direkta sa bilis ng kidlat. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay bumalik siya sa espasyo kung saan matatagpuan ang Infinite City. Sa panahong ito, ang Infinite City ay nanatiling nakatago sa magulong kawalan malapit sa Ancient Misty Universe Community. Eksaktong sa nasabing Universe Community na kilala ni Dustin si Wilfred. Sa orihinal, ang Ancient Misty Universe Community ay inookupahan ng lahi ng hayop. Pinamunuan ni Wilfred ang isang hukbo mula sa Beast City at sila ay nagbabantay sa Ancient Misty Universe Community. Nang maglaon, pinangunahan ni Dustin ang kanyang kalyadong hukbo at dumating sa komunidad ng Ancient Misty Universe. Doon, pinatay nila ang lahat ng miyembro ng hukbo ng lahi ng hayop. Ginawa pa niyang alipin si Wilfred. Iyon ang dahilan kung bakit alam niya ang pagkakaroon ng Land of Outlaw mula kay Wilfred. Pagkatapos nito, nakakuha siya ng pagkakataong makapasok sa Land of Outlaw at maghanap ng mga kayamanan. Hindi inalis ni Dustin ang airship hanggang sa umabot ito at dumaong sa gate ng Infinite City. Dustin, bumalik ka na. Si Flora ang unang nagpadala ng mensahe kay Dustin nang mapansin niyang dumaong ang barko sa gate. Parang flat at mahinahon ang boses niya. Ngunit kung makikinig ng mabuti, may bakas ng pananabik sa kanyang tila walang pakialam na tono. Yes, Miss Flora, bumalik na ako. Magalang na sagot ni Dustin. Pagkatapos ay bumukas ang gate ng lungsod. Sa panahon na wala si Dustin, ang mga pintuan ng Infinite City ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Flora. Ang sino mang gustong pumasok o lumabas sa Infinite City ay dapat kumuha ng kanyang pahintulot. Leader Dustin,
Sa wakas nakabalik ka na. Nang malaman ng mga Divine God sa Infinite City na nakabalik na si Dustin. Lahat sila ay tuwang-tuwa at lumapit para salubungin siya. Talagang napakalaki ng sukat ng kalyadong hukbo. Mayroong humigit kumulang 30,000 banal na Diyos. Higit pa o mas kaunti. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay mga ordinaryong banal na Diyos lamang. Walang tunay na banal na Diyos sa kanyang kalyadong hukbo. Matapos batiin ang ilan sa mga pinuno, nag-anunsyo si Dustin. Makinig kayong lahat. Kailangan kong linangin sa pag-iisa sa loob ng ilang panahon. Pasensya na kung hindi ako makakasama ng maraming oras ngayon. Pag-usapan natin ang susunod nating plano pagkatapos kong mag-cultivation. Inaasahan kong makausap kayong lahat. Pagkatapos ng anunsyo, agad siyang pumunta sa kanyang secret chamber para simulan ang kanyang cultivation. Sa loob ng silid, itinawi niya ang kanyang kamay at isang pool ang lumipad palabas at lumutang sa kanyang harapan. May mga makukulay na ilaw na kumikislap ng maliwanag at espiritual na ambon ay dahan-daang tumataas mula sa pool. Hindi ito ordinaryong pool. Ito ay walang iba kundi ang inheritance pool ng Heaven Metal Race. Naglalaman ito ng mga sikretong code ng pamana ng Heaven Metal Race. Original na energy essence, blood essence at iba pang mahalagang impormasyon at maging ang mga kasanayan ng Heaven Metal Race. Kung kaya niyang pinuhin, makuha at mauunawaan ang mga bagong uri ng rune at enerhiya na ito. Makukuha niya ang talento at enerhiya ng Heaven Metal Race at matutunan ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang. Hinding-hindi papayag si Dustin na makaligtaan ang ganoong kahalaga at posibleng. Isang minsan sa isang buhay na pagkakataon. Talagang makapangyarihan ang Bright Magic Flags at ang 18 Kings Array. Bulalas ni Dustin habang nakatingin sa taas ng pole. Sa itaas ng pole, dalawang matingkad na watawat ang pinagsama-sama at nabuo ang isang cross. Ang dalawang watawat na ito ay tinawag na Bright Magic Flags. At mayroong 18 gintong hanay na mga watawat. Nakabuo sila ng array. Ang array na ito ay tinawag na 18 Kings Array. Ang dalawang Bright Magic Flags at ang 18 Kings Array ay naglabas ng nakakatakot na pressure at napakaraming light rune. Napinindot pababa ang inheritance pool sa ibaba. Habang nasa Land of Outlaw, ginamit ng dalawang tunay na premium grade na Divine God mula sa Novel Court ang Bright Magic Flags at ang 18 Kings Array para sugpuin ang inheritance pool. Kung hindi, mahihirapang makalapit sa pool. Huwag mo na itong alisin. Maswerte pa si Dustin na makuha ang pool nang hindi nagsusumikap. Hindi lang niya inalis ang inheritance pool. Ngunit inagaw din niya ang Bright Magic Flags at ang 18 Kings Array. Cool. Let me try if I can absorb and refine the liquid. Laminggalinga si Dustin sa paligid ng inheritance pool saglit bago siya tumalon dito ng buong liksi. Boom! 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 Pagkatapos niyang tumalon sa pool, nagsimulang kumulo ang metal na likido. Naka-cross-legged sa ilalim ng pool. Ibinabad ni Dustin ang kanyang buong katawan sa metal na likido at sinubukan itong pinuhin at i-absorb. Sa lihim na silid, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa ilalim ng inheritance pool. Nakalubog sa likido na ang ulo lamang ang nakalabas. Ang likidong metal sa loob ay mainit na kumukulo at ang namumuong ambon ay napuno ang buong silid na parang bulak puting ulap. Mabagal na lumipas ang oras. Lumipas ang 3 buwan ng isang araw. Habang nakaupo si Dustin na parang bato. Sa wakas ay may nangyari. Biglang bumukas ang mga pores sa buong katawan niya. Ang likido sa loob ng pool ay nagsimulang bumaha sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga nakabukas na pores. Lumiwanag ang mukha niya sa gulat. Nangangahulugan ito na sa wakas ay maaari na niyang simulan ang pagpino at pagsipsip ng likido. Sa mga sumunod na sandali, parami ng parami ang likidong pumasok sa katawan ni Dustin at sumanib sa kanyang laman at dugo. Kasabay nito, nagsimulang bumaba ang mga nilalaman ng pool. Lumipas ang isa pang 5 buwan. Karamihan sa likido sa pool ay nawala na. Isang maliit na puddle na lang sa ibaba ang natira. Sa sandaling ito, kapansin-pansing nagbago ang katawan ni Dustin. Ang kanyang balat, pati na rin ang kanyang buhok ay naging ginintoang. Na kumikinang sa isang metal na kinang at ginawa siyang hindi masisira. Ang pagbabago ay nangyayari rin sa loob ng kanyang katawan.
Naging metal ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Pulgada ng kanyang buto. At laman loob. Sa sandaling ito, tila ganap na gawa sa metal si Austin. Maging ang kanyang mga mag-aaral ay naging ginto. Sa labas ng asol, isang pagdurog na presyon ang pinakawalan sa lahat ng direksyon. Nakuha ko ang minanang mga lihim na code at mga pamamaraan ng paglilinang. Ang mga ron ng enerhiya. At ang orihinal na asensya ng dugo ng lahi ng langit na metal. Ngayon, sa palagay ko isa na ako sa kanila. Alam ko pa ang kanilang sibilisasyon. Kultura at kasaysayan pagkatapos ng pagsipsip. Sa lakas ko ngayon. Baka maging master na rin ako ng lahi nila. Malaya kong nagagawang metal ang aking katawan kahit kailan ko gusto. Pero tao pa rin ako. Sa totoo lang, nagulat ako na naiintindihan ko ang batas ng metal pagkatapos masipsip ang likido sa inheritance pool. Nakarating na rin ako sa intermediate stage. Ngayon ay nakabisado ko na ang 4 na uri ng orihinal na magulong batas. Ang inheritance pool na ito ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang ito. Excited na sabi ni Destine sa sarili. Matapos maging miyembro ng Heaven Metal Race, may napagtanto siya. Naunawaan niya na sila ang pinakamagaling sa batas ng metal. Ang minanang pamamaraan ng paglilinang ng lahing metal sa langit ay pangunahing nakabatay sa batas ng metal. Halika na, mahinang sigaw ni Destine habang nakatutok sa natitirang puddle ng golden liquid sa ilalim ng pool. Matapos niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at lakas. Sa wakas ay tumaas ang likido sa hangin at namuo at naging isang sinaunang istilong gintong sibat. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang bagong hubog na sandata. Palitan. Ang gintong sibat ay naging machete. Palitan. Ang gintong machete ay naging mahabang espada. Pagkatapos ay nagpatuloy itong naging isang mahabang letigo. Punyal at iba pang uri ng sandata. Sa huli, bumalik ito sa orihinal nitong anyo at sinipsip sa katawan ni Destine. Ngayon, ako na ang magbago. Iniunat ni Destine ang kanyang mga braso at binti. Nangangati na subukan. Palitan. Sumigaw siya. Biglang umikot at nag-transform ang katawan niya. Sa isang kisap mata, naging mahabang espada ang kanyang katawan. Ang matalim nitong talam ay kumikinang na may gintong liwanag at naglabas ng nakakatakot na aura. Very good. Ang boses ni Destine ay nanggaling sa espada. Magpalat ka ulit. Sumigaw siya. Sa lihim na silid. Lumitaw ang isang malaking machete. Na nagbibigay liwanag sa silid na may gintong liwanag na nagmumula sa talam nito. Pagkatapos ay naging iba pang iba't ibang armas. Sa wakas, bumalik ito kay Dustin. Nakakamangha. Hindi na natutuwa si Dustin. Ito ang kakaibang kasanayan ng Heaven Metal Race. Dahil ang kanilang mga katawan ay gawa rin sa metal. Maaari silang magbago sa iba't ibang uri ng mga hugis sa kalooban. Maaari din silang lumamon at sumanib sa mga magic treasures. Well, kailangan kong subukan iyon. Umupo ulit si Dustin ng cross-legged at winagayway ang kamay. Maraming magic treasure ang lumipad at lumutang sa harapan niya. May mga 400 sa kanila. Lahat sila ay mga divine magic treasure sa pinakamataas na antas. Ang bawat isa sa kanila ay napakahalaga at napakalakas. Sa kanila, mayroong kahit 6 na magulong magic treasures. Kasama rin ang Purple Flying Sword. Ang pagsasama sa mga magic treasure ay isang natatanging kasanayang exclusive sa Heaven Metal Race. Pagkatapos, ang pinagsamang mga kayamanan ng mahika ay magiging bahagi ng kanilang mga katawan. Maaari lang nilang ipatawag ang mga magic treasure sa kanilang katawan kapag kailangan nila ito. Ang kapangyarihan at pag-andar ng magic treasures ay hindi magbabago. Sa kabaligtaran, maaari pa silang maging mas malakas. Ito ay dahil ang mga katawan ng mga miyembro ng Heaven Metal Race ay maaaring magbigay ng sustansya sa magic treasures, na maaari ring magpalakas ng kanilang mga katawan. Sa kanyang Soul Sea, paulit-ulit na pinag-aralan ni Destine ang lihim na kasanayang ito at sabik siyang subukan ito. At kaya, nakapulot siya ng isang banal na magic treasure. Basag. Pinalamanan ni Destine ang magic treasure sa kanyang bibig. At nagsimulang kumain na para bang ito ay isang candy. Sa katunayan, ito ay kung paano sumanib ang Heaven Metal Race sa kanilang mga magic treasure.
Sunod-sunod na kumain ng magic treasures si Dustin sa sarap. Ang mga magic treasures na kinain niya ay unti-unting naglaho sa kanyang katawan at naging parte na niya. Mabagal na lumipas ang oras habang patuloy niyang nilalamon ang daan-daang kayamanan. Makalipas ang halos kalahating buwan. Mukhang sapat na ako. Kung patuloy akong kumakain, hindi ko sila matutunaw. Pakiramdam na Dustin ay sisubog siya kung kumain pa siya. Pinilit man niyang kumain ay hindi niya matuno ang mga ito. Sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Ang bilang ng mga magic treasure na maaaring kainin at matuno ng isang miyembro ng Heaven Metal Race ay limitado lamang. Bukod dito, may limitasyon ang antas ng magic treasure na maaari nilang makuha. Kung mas malakas ang mga miyembro, mas mataas ang antas ng mga armas na maaari nilang kainin. Ngayon ang lakas na Dustin ay katumbas ng lakas ng mga makapangyarihang masters ng Heaven Metal Race. May kakayahan siyang makain ng magulong kayamanan ng mahika. Gayunpaman, maaari lamang niyang kainin ang 8 sa mga ito. Mayroong daan-daang divine magic treasures. At 6 na magulong magic treasures sa katawan ko. Mula ngayon, magiging bahagi ko na sila. Tumayo si Dustin. Bulong sa sarili. Ako ay may katawan ng langit na metal na lahi. At ako ay lumamon at sumanib sa napakaraming magic treasures. Kahit isang direktang suntok mula sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay hindi ako mapapasuray-suray. Pagmamayabang na Dustin. Mayroon din akong daan-daang divine accomplishment fruit sa Land of Outlaw. Ibabalik ko ang mga prutas na ito sa Fallen Immortal Cosmos. At gagamitin ko ang mga ito para gumawa ng mga tunay na divine god. Ang Fallen Immortal Cosmos ay tiyak na bubuo sa isang malakas na puwersa sa Sea of Chaos. Bulong ni Dustin sa sarili, na may ambisyosong tono, bilang karagdagan sa inheritance pool at divine accomplishment fruits. Nakakuha din si Dustin ng maraming iba pang mga kayamanan at nakatagpo ng maraming mga pakikipagsapalaran sa kanyang paglalakbay sa Land of Outlaw. Nagkamit siya ng masaganang ani na binubuo ng napakaraming kayamanan. Mga banal na kristal at mga banal na bunga. Sa lahat ng mga bagay na nakuha niya. Ang pinakamahalaga ay ang inheritance pool. Ang divine accomplishment fruits. At ang hallucination bead. Salamat sa inheritance pool at hallucination bead. Ang lakas na Dustin ay sumulong ng mabilis. Bago makapasok sa Land of Outlaw. Magtatagal siya para talunin ang isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Matapos mapagtagumpayan ang hamon na iyon, nagkaroon na siya ngayon ng kumpiyansa na labanan ang tunay na premium grade na banal na Diyos gamit ang kanyang tumaas at lubos na pinabuting lakas. Masasabing si Dustin ang may pinakamalaking nakuha sa lahat ng nakapasok sa Land of Outlaw. Gayunpaman, ang higit na ikinalulungkot niya ay ang kanyang kaharian ay hindi bumuti sa lahat. Walang Thunderstroke Doom ang dumating sa kanya. Ano ba? Kailangan ko pang maghintay ng matyaga para sa susunod na Thunderstroke Doom. Bulong niya sa sarili na may mapait na ngiti sa labi. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan na hindi siya maaaring gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang kaharian pagkatapos niyang maranasan ang mga landas sa Land of Outlaw ng napakatagal. Gayunpaman, pagkatapos itong bigyan ng seryosong pag-iisip, naunawaan niya na ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong espesyal at ang mga normal na patakaran ay hindi nalalapat sa kanya. Sa teknikal na paraan, isa pa rin siyang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Ngunit nagawa niyang lumaban sa isang tunay na premium grade na Divine God at nakaligtas. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwala at hindi makatwiran. Lampas sa katwiran, marahil kahit ang kalooban ng langit ay hindi nagustuhan ang pagiging espesyal niya. Si Dustin ay may gut na pakiramdam na ang kanyang landas ng pagiging isang tunay na banal na Diyos ay nakatadhana na maging mas mahirap kaysa sa iba. Gayunpaman, kapag nagtagumpay siya, tiyak na magiging mas makapangyarihan siya kaysa sa iba pang mga banal na Diyos. Bukod dito, alam niyang ito ang nakatadhana sa kanya. Napagpasyahan ni Dustin na oras na para tapusin ang kanyang paglilinang at lumabas ng lihim na silid. Kung ito ang huling resulta ng kanyang paglilinang ay gayon na lamang. Leader Dustin, nakalabas ka na sa iyong pag-iisa.
Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ng kalyadong hukbo ay labis na natuwa nang malaman na natapos na Nidestin ang kanyang pinakabagong paglilinang. Dumating sila upang salubungin siya at batiin siya. Nang wala sa oras, na may time ng ngiti sa kanilang mga mukha. Pinalibutan siya ng mga ito ng malapitan. Kabilang sa kanila ang puting buhok na may premium grade na banal na Diyos. Sina Ismail, Inek, at ang Ice Queen. Sila ang mga nangungunang pinuno na namumuno sa hukbo habang wala si Dustin. Mula nang itatag ang kalyadong hukbo. Kadalasan, sila na ang nag-aasikaso sa iba't ibang at multi-level na mga gawain nito. Sa ganitong kaayusan, hindi na kinailangan Nidestin na pumunta at harapin ng personal ang mga usaping ito. Kumusta kayong lahat? Pakisabi sa akin ang kasalukuyang sitwasyon sa Sea of Chaos. Hiling niya, ngayon. Higit sa 2/3 ng mga pamayanan, puwersa, at lahi sa sansinukob sa dagat ng Chaos ay inookupahan ng 5 super puwersa. Sila ay ang Beast City, ang Demon City, ang Novel Court, ang Underworld at ang Divine Corpse Palace. Kasalukuyan silang halos nangingibabaw sa buong Sea of Chaos. Sa kanila, ang Beast City ang pinakamabilis na nakabuo. Ang Divine Corpse Palace dati ay napaka-misteryoso. Ngunit ngayon ay tumigil na ito sa pagtatago sa malayo at hindi na pinapanatili ang mababang susi. Sinimulan nitong ipadala ang mga tauhan nito upang sakupin ang maraming teritoryo at magtatag ng maraming sangay sa Sea of Chaos hanggat maaari. Ibinigay ng lalaking may puting buhok ang kanyang report kay Dustin. Nakikita ko, kaya ngayon, kahit na ang Divine Corpse Palace ay nagsimulang magbaluktot muli, sinusubukang igiit ang pangangibabaw nito sa lugar na ito. Pagkatapos sabihin sa akin, saan ang punong tanggapan ng Divine Corpse Palace? May nakakaalam ba dito? Tanong Nidestin. Matapos malaman ang hindi pangkaraniwang paggalaw at pagpapalawak nito. Bigla siyang naging curious tungkol sa Divine Corpse Palace. Bagaman ang mga tao ng Divine Corpse Palace ay nakitang aktibo sa publiko sa loob ng mahabang panahon. Ang punong tanggapan nito ay nananatiling lihim. Walang nakakaalam. Sagot ni Ice Queen. Ang Divine Corpse Palace ay nakakolekta ng maraming bangkay ng mga banal na Diyos. Iniisip ko kung ano ang gagawin nila sa kanila. Pasiga na tanong Nidestin. Naririnig kita. Nananatiling sikreto din iyon. Tulad ng alam nating lahat. Ang Divine Corpse Palace ay nakakolekta ng napakalaking halaga ng mga bangkay. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin sa mga bulok na katawan na iyon. Sagot ng white-haired premium grade Divine God. Bueno, tila, habang sila ay naging mas nakikita. Ang puwersang ito ay isang napakahiwaga pa rin. Komento Nidestin. Tumanggo-tango sa mga ulat. Leader Dustin. Bukod pa sa 5 super forces, marami ring nilalang sa mga bawal na lugar ang nagsimulang umalis sa kanilang mga tahanan at naging aktibo sa Sea of Chaos. Ang ilan sa kanila ay naging napakalakas. Kahit na hindi kalabisan na sabihin na ang mga ipinagbabawal na lugar na ito ay hindi mas mahina kaysa sa 5 super puwersa. Kabilang sa mga makapangyarihang ipinagbabawal na lugar na ito ang Desolate River, ang Annihilation Mountain, ang Heaven Beast Valley, ang Time World, at ang Fallen Immortal World. Leader, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Ice Queen na may malalim na pag-aalala sa boses. Naririnig kita. Kailangan nating ipagpatuloy ang dati nating plano. Kailangan nating patuloy na maghanap ng mga target na madali nating maalis. Ang aming pangunahing layunin ay ang 5 super forces, lalo na ang Beast City. Pinanghahawakan ko ang 5 super forces, lalo na ang Beast City, na responsable sa kasalukuyang sitwasyon ng Sea of Chaos na ngayon ay nasa ganap na gulo. Nagdala sila ng lubos na kapahamakan sa lugar na ito. Kaya dapat tayong kumilos laban sa kanila. Malakas na anunsyo Nidestin. Yes, Leader Dustin. Ang bait mo talaga. Gagawin namin ang sinabi mo. Ang white-haired premium grade Divine God. Sina Ismail, Ice Queen, at Inek ay tumango lahat bilang pagsang-ayon. Then out of the blue, may nangyari. Leader, if I can, I think we can adjust our strategy. Isang boses mula sa grupo ang biglang tumunog. Oh,
Nilingga Nidestin ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Isa itong premium grade na banal na Diyos. Siya ay isang matandang lalaki sa isang kulay abo na damit na may isang pares ng mabangis na mga mata. Agresibo din niyang tinitigan si Austin sa mga mata. Halata namang hindi niya gaanong nirerespeto si Austin. Pagkatapos ng lahat, bilang isang premium grade na banal na Diyos, sigurado siya na siya ay mas makapangyarihan. Kung ikukumpara sa kanya, si Austin ay isang mababang preliminary grade na banal na Diyos lamang. Hindi niya makumbinsi ang kanyang sarili na igalang o igalang ang isang tao sa ganoong antas. Galing ka ba sa Ancient Misty Universe Community? Tanong Nidestin habang pinag-aaralan ang matandang naka-gray. Oo ako. Mayabang na tango ang sagot ng matanda. Adolf, ano bang pinagsasabi mo? Tumigil ka na sa kakagulo dito. Foolproof na ang plano. Hindi na kailangang gumawa ng anumang mga pagsasaayos. Gagawin natin ang sinabi ni Leader Dustin. Ang white-haired premium grade divine god. Ang Ice Queen. At si Enoch na lahat ay pinagalitan ng matanda nang marinig nilang tinanong niya ang plano ng diskarte Nidestin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nila mula. Sa pagkasabik ay naging inis. Adolf, anong kalokohan ta? How dare you be rude to our leader? Galit na sabi ni Ismail. Okay lang. Adolf. Right. You are free to express your opinion. Sa tingin mo, paano natin dapat ayusin ang ating diskarte? Mahinahong tanong Nidestin. Sa tingin ko, bagaman malaki ang sukat ng ating hukbo, malayo pa rin ito sa pagiging pare-pareho sa 5 super forces. Sa makatuwid, sa palagay ko ay hindi magandang ideya na gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang 5 super puwersa. Kapag talagang na-provoke natin sila, at sa limitadong resources na mayroon tayo, maaari nitong baybayin ang katapusan ng ating hukbo. Sa tingin ko, dapat nating isama ang maraming mas mahihinang puwersa, lahi at komunidad ng universo, upang dahan-dahan nating mapalawak ang ating mga teritoryo at mapahusay ang ating lakas. Sa ganitong paraan lamang tayo makakaligtas. Kung tayo ay magkukusa na pukawin ang 5 super puwersa, tayo ay magdadala ng ating sariling pagkawasak. Kalahati. Sabi ni Adolf sa malakas na boses. Tumingin siya ng diretso kay Dustin gamit ang matatalas niyang mata. Ang paraan ng pagsasalita niya ay para siyang nangangaral kay Dustin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na damit ang nagtaas ng kanyang mga kamay at bamulong. Adolf, magandang ideya iyan. Kasama mo ako dyan. Si Leader Dustin. Si Adolf ang pinuno ng ating Ancient Misty Universe Community. Palagi siyang namamahala sa paggawa ng mga kritikal na desisyon at siya ay may karanasan at may malawak na pananaw sa mga bagay-bagay. Sa aking opinyon, dapat nating seryosohin ang kanyang mungkahi. I remember you. Galing ka rin sa Ancient Misty Universe Community. Right. Tumingin si Dustin at walang pakialam na nagtanong. Ang matandang ito ay isang premium grade na banal na Diyos. Noong nakaraan, siya ang nagtanong sa pamumuno ni Nidestin sa publiko dahil masyadong bata si Dustin. Nang maglaon, sa ilalim ng panggigipit ng iba pang mga banal na Diyos, iniyuko niya ang kanyang ulo at humingi ng tawad kay Dustin. Gayunpaman, ang bagay na ito ay naging isang tinak sa kanyang leeg at sakit sa puwet. Siya ay medyo hindi nasisiyahan dahil siya ay napahiya at pinilit na humingi ng tawad sa isang preliminary grade na banal na Diyos. Sa kanyang opinyon, siya ay isang premium grade na banal na Diyos at sa gayon ay mas makapangyarihan kaysa kay Dustin. Sa sandaling ito, ang mga premium grade na divine gods kabilang ang puting buhok na lalaki, sina Enoch, Ice Queen, at Ismail ay lahat ay naiinip at naiinis dahil sa pagkagambala ni Adolf at ng kanyang kasama. Malapit na silang maggrupo sa dalawa. Gayunpaman, tumingin si Dustin sa kanila at umiling. Pinipigilan silang kumilos ng walang ingat. Kung binubuli natin ang mahihina, ano ang pagkakaiba natin sa 5 super forces? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong Ancient Misty Universe Community? Ang iyong tahanan ay sinalakay at sinakop ng lahi ng hayop. Dati kang mga bilanggo nila. Ngayon, gusto mo rin bang harapin ang mga mahihinang sibilisasyon? Tulad ng paraan ng pakikitungo sa iyo.
Mahinahong tugon ni Destine sa dalawang istorbo. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Adolf at ang kanyang kasama ay nagsalubong ng kanilang mga kilay na hindi sumasang-ayon. Ang kanilang mga ideya ay binaril muli. Natigilan sila sa sinabi ni Destine. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binasag ni Adolf ang katahimikan. Leader, with all due respect, masyado ka pang bata. Ikaw ang pinuno ng alyansang ito. At nakasalalay sa iyo ang pag-unlad nito sa hinaharap. Ang bawat tawag na gagawin mo ay dapat na isinasaalang-alang ang lahat. Kailangan mong isipin ang alyansa bago ang lahat at huwag na huwag itong ilagay sa panganib. Alam kong ambisyoso ang mga kabataan at gustong itaguyod ang hustisya. Ngunit narito ang isang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Ang bawat isa ay dapat nasa kanilang lugar at gawin ang kanilang trabaho. Ang pagiging pinuno, ibig sabihin ay mabigat ang iyong responsibilidad. Ang kapakanan at kinabukasan ng ating alyansa ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Mag-isip ka ng 2 beses. Paliwanag niya pagkatapos ng mahabang buntong hininga. Pinuno, mangyaring muling isaalang-alang. Isang malakas na boses ang lumabas mula sa matanda na nakasuot ng asul na damit. Mahigit 300 banal na Diyos din ang sumulong. Leader, pag-isipan mo ulit, pagmamakaawa nila bilang isa. Ang mga banal na Diyos na ito ay mula sa Ancient Misty Universe Community. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong suwayin ang pinuno natin. Ang white-haired premium grade divine god. Ang Ice Queen, Inek, at maging si Ismail ay hindi na napigilan ang kanilang sarili na sumigaw habang nagdidilim ang kanilang mga mukha. Wala silang paggalang kay Dustin. Nagkakamali sila kung sa tingin nila ay isang impulsive at walang karanasan na binata si Dustin. Higit sa lahat, ipinapahiwatig nila sa publiko na si Dustin ay napakabata pa at hindi siya kwalipikadong maging pinuno ng alyansa. Tama na, tumabi ka at manood. Inutusan ni Destine ang tapat na mga banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ngunit, lumitaw ang pagkalito sa mga mukha ng mga banal na Diyos na ito nang marinig ang utos at lahat sila ay lumingon kay Dustin. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa nila. Mukhang masyadong mabilis umunlad ang aming alyansa. At may mga daga na nakalusot sa amin. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang mapupuksa ang mga peste. Ipinaliwanag ni Destine sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Noon lang nila napagtanto ang intensyon ni Destine at tumabi ng hindi nagsasalita. Wala sa mga banal na Diyos mula sa komunidad ng Ancient Misty Universe ang nakakita sa kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Destine sa kanilang sariling mga mata. Kaya naisip nila na siya ay isang mahinang, preliminary grade na banal na Diyos. Gayunpaman, ang white-haired premium grade divine god at ang iba pa ay sumunod kay Dustin sa loob ng ilang panahon ngayon. Alam nila kung gaano talaga kitikot ang lakas ni Destine. Buo ang kanilang pananampalataya sa kanya at kumpiyansa silang kahit na magtulungan ang daan-daang divine god ng Ancient Misty Universe Community. Hindi nila matatalo si Dustin. Sa kanilang opinyon, ang mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe Community ay naghuhukay lamang ng kanilang sariling mga libingan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Dustin ng isang mahirap na oras. Oh, so what do you suggest we do? Mahinahong tanong ni Destine. Walang makakapagsabi na galit siya sa ekspresyon niya. Ikaw ang bahala. Kung tutuusin, ikaw dapat ang tumawag. Tandaan, ngayong ikaw na ang aming pinuno. Kailangan mong gawin ang iyong trabaho. Ikaw ay nasa isang napakahalagang posisyon. Dahil ikaw ay nasa posisyon na ito, dapat kang magkaroon ng kakayahan at may kakayahang yumako ng responsibilidad. Tama ba ako? Deklare ni Adolf at tumingin kay Dustin na patay sa mata. Matalim ang tingin ni Adolf habang nakatitig kay Dustin. Ang kanilang mga hinala na ang mga banal na Diyos mula sa Ancient Misty Universe Community ay nagpapahirap sa mga bagay para kay Dustin. Kapag ang isa ay nasa mataas na posisyon, dapat niyang gawin ang kanyang trabaho. Sumasang-ayon ako sa iyo. Paano kung hindi ako magaling na pinuno at hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko? Napaawang ang labi ni Destine sa pag-iisip. Leader, huwag mo itong personalin. Ang sinabi ko ay para lang sa interes ng buong alyansa.
Ang pinuno ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa anumang alyansa. Sa makatuwid, ang pinuno ay dapat na matalino at makapangyarihan. Kung sa tingin mo ay hindi ka magaling na pinuno, ipinapayo ko na huminto ka at hayaan ang isang taong may kakayahan na pumalit sa iyo. Sa katunayan, sa tingin ko rin ay magandang ideya na huminto ka. Bata ka pa, dapat mong gugulin ang karamihan ng iyong oras sa paglilinang upang mapabuti ang iyong lakas. Ang kapangyarihan ay ang lahat. Malakas na deklara ng matanda sa asul na damit. Nakita ko, noon, naunawaan na Nidestin at ng kanyang mga tapat na tagasunod kung ano ang ginagawa ng mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe Community. Kaya gusto nilang pilitin si Austin na umalis sa kanyang trabaho. Sa wakas ay naging mas kawili-wili ang mga bagay. Kaagad, nagbago ang ekspresyon sa lahat ng mukha ng mga banal na Diyos. Ang mga nakakaalam kung ano ang kaya Nidestin ay bumantong hininga. Iniisip sa kanilang sarili na ang mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe Community ay tiyak na mapapahamak. Sa makatuwid, ang ilang mga banal na Diyos na nakakaalam ng lakas Nidestin ay nilayo na magsalita para kay Dustin at kagalitin ang mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe Community. Gayunpaman, nabasa Nidestin ang kanilang isip at inutusan silang lumayo sa pagtatalo. Pinaglalaruan lang siya ng mga hindi alam kung ano ang kayang gawin Nidestin. Na para bang nag-enjoy sa libreng palabas. Gusto nilang makita kung ano ang gagawin niya. Bilang karagdagan sa daan-daang mga banal na Diyos mula sa Ancient Misty Universe Community. Mayroong maraming mga Diyos na hindi sumang-ayon sa Austin bilang pinuno ng alyansa. Si Austin ay isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit siya ang pinuno ng isang malaking hukbo. Dahil ang alyansa ay nabuo ng napakabilis. Ang kabuoang lakas nito ay hindi kapani-paniwala. Halos 30,000 Diyos ang naging mahalagang bahagi ng alyansa. Walang alinlangan na ang alyansa na pinamumunuan Nidestin ang pinakamakapangyarihan. Sa tabi mismo ng 5 napakalakas na puwersa at ilang sikat na ipinagbabawal na lugar. Isang batang preliminary grade na banal na Diyos ang namahala sa buong hukbo. Hindi nakakagulat na ang mga nilalang na hindi pa nakasaksi sa lakas Nidestin ay hindi matatanggap ang katotohanan na si Austin ang kanilang pinuno. Iyon ang dahilan kung bakit susubukan ng mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe Community na kusang huminto si Austin. Sa puntong iyon, si Adolf at ang matanda na nakasuot ng asul na damit ay nakaambang sa harap Nidestin. Matinding enerhiya ang gumulong sa kanila habang nakatitig sa mata Nidestin. Daan-daang Divine Gods ng Ancient Misty Universe Community ang nakatayo sa likuran nilang dalawa at binibigyang bigat ng tingin si Austin. Bukod sa kabangisan at kasamaan, bakas pa nga sa kanilang mga mataang paghamak, wala ni isang silap ang umalis sa mga banal na Diyos na tapat kay Dustin. Tumayo sila sa gilid na parang tinatanong sila. Isang kamangha-manghang palabas ang naganap sa harap ng kanilang mga mata at halos hindi na sila makapaghintay. Dahil walang nagboluntaryong manindigan para kay Dustin. Halos tila nag-iisa at walang magawa si Austin habang nahaharap siya sa isang kawan ng mga banal na Diyos na napupuot sa kanya. Si Adolf, ang matandang nakaasul na lalaki. At ang daan-daang iba pang mga banal na Diyos mula sa Ancient Misty Universe Community ay naghihintay na makita kung ano ang susunod na gagawin Nidestin. Ang ilan sa kanila ay lihim na nagngangalit, na nagdulot ng presyon mula sa langit at lupa na bumuho sa kanya. Sa lahat ng naroroon, marami ang hindi nakakaalam ng tunay na lakas Nidestin at hindi nag-aalala. Si Adolf at ang matandang nakaasul ay ang pinakatiwala. Patuloy na nagpapalitan ng matagumpay na mga tingin. Kontento na silang dalawa sa sitwasyon ngayon. Bago nila ilunsad ang kanilang pag-atake. Medyo nag-alala sila. Natakot sila na baka marami pang Diyos na sumusuporta kay Dustin. Kung tutuusin, kilala si Dustin na namumuno sa hukbo ng alyansa. Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ay nagpakita ng malaking paggalang at katapatan kay Dustin. Pero ngayon, nakakapagpahinga na si Adolf at ang matandang naka-blue dahil walang gustong tumayo para kay Dustin. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, tila iniwan si Dustin ng kanyang mga tagasunod. Ngumiti ng malawak si Adolf at ang matandang naka-blue.
Naging maayos ang mga bagay-bagay at hindi magtatagal ay makukuha na nila ang gusto nila. Brat, napakalakas mo noon. Preliminary grade divine god ka lang. Pero takot sa iyo ang lahat noon. Pero sadly, mas makapangyarihan at natatakot kami. Marami sa mga banal na Diyos ang ngumiti at ngumisi kay Dustin. Ang mga taong ito ay nagsusugal sa kanilang buhay. Piniprovoke talaga nila ang leader namin. Kahit na ang mga tunay na banal na Diyos na aming ipinaglaban ay hindi kapantay ng aming pinuno. Pinatay niya silang lahat. Ang mga ordinaryong banal na Diyos na ito ay lapirutin na parang mga langgam sa lalong. Madaling panahon. Tulad ng mga kalaban. Ngumiti at tumawa ang ilan sa mga miyembro ng alyansa. Dahil alam nilang lahat kung ano ang tunay na kayanay Dustin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Dustin. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mukhang kalmado at walang emosyon si Dustin. Walang bakas ng takot, kaba, o galit sa mukha niya. Sa halip, may munting ngisi na sumilay sa kanyang mga labi. Mukha siyang kumpiyansa, na naging dahilan para mas gusto siyang ibagsak ng mga kaaway. Well, at least magkakaroon ako ng pagkakataon na malaman at mapabagsak ang mga hindi sumusuporta sa akin. Bulong ni Dustin sa sarili. Ang hukbo ng alyansa ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa alinmang hukbo sa kasaysayan. Sa loob lamang ng halos 2 taon. Nakakolekta na ito ng halos 30,000 divine gods. Sa ganoong kabilas na pag-unlad, walang sino man ang makatitiyak sa katapatan ng mga Diyos na ito sa alyansa. Oras na para linisin ni Dustin ang rebelyon. Mukhang malakas ang lalaking ito. Pero sisirain pa rin natin siya. Sabi ni Adolf sa matandang nakablo. Ito ay kakaiba na kahit na nahaharap sa panggigipit mula sa napakaraming banal na Diyos. Kalmado si Dustin. Wala pa silang nakitang katulad nito. So gusto mo akong umalis? Kung isusuko ko ang aking posisyon, sino ang magiging pinuno ng alyansa? Matay na tanong ni Dustin. Bata, huwag kang mag-alala dyan. Tingnan mo lang kami. Napakaraming premium grade na divine god at mahuhusay na nilalang sa ating hukbo. Maaari tayong pumili ng isang taong may mataas na prestihiyo at lakas upang sakupin ang posisyon ng pinuno. Paliwanag ni Adolf. Hindi na niya tinukoy si Dustin bilang pinuno. Sa halip ay tinawag niya itong binata. Guys, ano sa tingin nyo? Maging tapat, sa tingin mo ba dapat kong talikuran ang posisyon ko? Itinagilid ni Dustin ang kanyang ulo upang tingnan ang iba pang mga banal na Diyos sa paligid niya. Adolf. Samasang-ayon ako sa iyo. Sa tingin ko oras na para pumili tayo ng ibang pinuno. Isang premium grade na divine god ang nag-opined habang humakbang siya pasulong mula sa karamihan. Pagkatapos, higit sa 2,000 banal na Diyos ang nagpahayag na dapat isuko ni Dustin ang kanyang posisyon at pipili sila ng isa pang pinuno. Mukhang marami sa kanila ang hindi kumbinsido. Buti na lang at nagkusa sila na ipaalam ang kanilang posisyon sa pagkakataong ito. Kung hindi, tiyak na babalik sila at kakagatin ako sa puwet balang araw kung hahayaan ko sila. Napaisip si Dustin sa sarili. Mukhang iniisip ninyong lahat na hindi ako karapat-dapat na maging pinuno ng alyansa. Interesado akong makita kung anong klaseng Panginoon ang gusto mong maging pinuno. Tiningnang mabuti ni Dustin ang mga divine god na gustong magbitiw sa kanya. Sa tingin ko si Adolf ng ating Ancient Misty Universe Community ang dapat na maging bagong pinuno. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamakapangyarihang master sa ating universe community. Bukod dito, siya ay maparaan at kagalang-galang. Palagi niyang pinamamahalaan ang ating universe community sa maayos na paraan. Iminumungkahi kung piliin mo siya bilang pinuno ng alyansa. Iboboto ko lang siya. Kung pipili ka ng iba, ako ang unang tatutol. Sigaw ng isang banal na Diyos mula sa Ancient Misty Universe Community. Tama iyan. Gusto nating lahat na si Adolf ang maging pinuno ng alyansa. Ang iba pang mga banal na Diyos mula sa Ancient Misty Universe Community ay sumali. Sumabog ang mga alon ng hiyawan. Malakas ang kanilang affirmations at cheers. Ngumiti si Adolf at hindi nagpakita ng protesta. Yumuko pa siya sa karamihan. Talagang nasiyahan siya sa masugid na suporta ng mga tao. Nang makita ito,
Kinumpirma ni Destiny ang tunay na intensyon ni Adolf. Lihim siyang nakipag-alyansa sa lahat ng Divine God ng Ancient Misty Universe community para planuhin ang lahat ng ito. Gusto mo ba talagang maging pinuno ng alyansa? Tanong ni Destiny na nakakunot ang noo at nakakuyom ang mga kamao. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito. Hindi na niya kailangang maging magalang. Bata, wala kang kinalaman. Dahil lahat ay sumusuporta sa akin. Ako ang magiging pinuno ng alyansa. Pinandilatan ng mata ni Adolf Sid Austin na para bang nasa superior position na siya. Naisip niya na hindi na niya kailangan pang magpakita ng respeto kay Dustin. Ngayon, Sid Austin ay bababa sa pwesto. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagiging pinuno ng alyansa. Walang pag-aalinlangan si Adolf na lalabas siya bilang panalo. Wala sa mga banal na Diyos na naruroon ang handang tumayo sa tabi ni Destiny at suportahan siya. Tapos na. Sid Austin ay isang preliminary grade na Diyos na Diyos. Kaya naniwala si Adolf na madali niya itong makitungo. Adolf, kung ikaw ang pinuno ng alyansa, mas uunlad ang alyansa, sabi ng matandang nakablo sabay tango. So, parang gusto mo talagang maging leader ng alliance. Pero parang nakalimutan mo na ako pa rin ang pinuno. Kung gusto mong maging pinuno, tanungin mo muna ako kung sang-ayon ako o hindi. Dagdag ni Destiny na nakatitig kay Adolf. Ano? Anong sabi mo? Agad namang tinitigan ni Adolf at ng matandang naka-blue Sid Austin ng matatalim na mata. Parang gusto nila siyang patayin sa sinabi nito. Kung balak mong maging pinuno ng alyansa, ako ang unang hindi sumasang-ayon. Sabi ni Destiny na may mahinang ngiti. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Adolf habang humahakbang. Sabi ko, kung balak mong maging pinuno ng alyansa, ako ang unang hindi sumasang-ayon. Masyado kang mahina. Hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng alyansa. Mahina akong ulit ni Destiny. Haha, sa sandaling natapos ni Destiny ang kanyang mga salita. Ang tawa ng mga tao. Nakakatuwa naman. Sa tingin niya ay mahina si Adolf. Siguradong wala na siya sa isip niya. Ang isang preliminary grade na Divine God ay talagang nangangahas na sabihin na ang isang premium grade na Divine God ay mahina. Ito ay masyadong katawa-tawa. Sino ang mas mahina at sino ang mas malakas? Dapat niyang malaman ito. Aba, mukhang baliw siya. Nagkomento ang mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe community at ang iba pang mga Divine God na gustong magbitiw kay Dustin. Na nagtatawanan sa isa't isa. Young man. How dare you say masyado akong mahina para maging leader? Habang si Adolf ay humakbang pasulong. Ang nakakatakot na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan. Parang bagyo siyang sumugod kay Dustin. Oo, masyado kang mahina. Ikaw ay napakahina. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Anumang tunay na preliminary grade na banal na Diyos na lumaban sa iyo ay maaaring pumatay sa iyo ng nakapikit. Kung ikaw ang magiging pinuno ng alyansa, hindi magtatagal bago ka mapatay at malilipol ang hukbo ng alyansa. Panunuya ni Destiny. Mahina akong ngumiti, sa plano ng mga bagay. Si Adolf ay masyadong mahina para manguna. Habang nagsasalita sila, sa buong dagat ng Chaos, parami ng parami ang mga tunay na banal na Diyos na lumalabas mula sa lahat ng mga pangunahing puwersa at sa mga ipinagbabawal na lupain upang gumawa ng kalituhan. Mayroong parehong tunay na preliminary grade at premium grade na mga Diyos na Diyos. Sa lakas ni Adolf, kung makikilala niya ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos, malamang na siya ay papatayin ng mahigit 100 beses sa isang mahinang suntok ng kanyang kalaban. Pinangarap niyang maging pinuno ng alyansa at palakasin ito. Ito ay walang iba kundi isang panaginip. Alam ni Destiny ang sinasabi niya. Tingnan mo. Seryoso siya. How dare he offend Adolf like this? Napakatanga. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ang ganyang walang utak na tao ay hindi qualified na maging leader natin. Panay ang dagandong ng protesta sa karamihan. Leader. Ang puting buhok na premium grade Divine God. Si Enoch, Ismail, ang Ice Queen, at ang iba pang mga Divine God ay humakbang at naghanda sa pag-atake. Gayunpaman, itinaas ni Destiny ang kanyang kamay para paalisin sila. Ngayon,
Siya mismo ang papatay sa itim na tupa. Young man, you've went too far. Hindi ako mahina. Sigaw ni Adolf kay Dustin habang namumula ang mukha nito. Kung tutuusin, kung mahina ako, ano ang dahilan niyan? Hindi ka ba magiging mahina? Kung ako ay hindi kwalipikadong maging pinuno, hindi ba't ikaw ay magiging mas karapat dapat na maging pinuno? Binata, biro mo, sa tingin mo ba mas malakas ka sa akin? Nakita ni Adolf ang pula kung saan man siya tumingin. Sa sandaling ito, tuluyan na niyang nakalimutan na ang binatang nakatayo sa kanyang harapan ay pinuno pa rin ng alyansa. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang katawa-tawa. Sobrang kumpiyansa, at walang utak na brat. Tama iyan. Mas malakas ako sa'yo. Sa katunayan, mas malakas. Sa bawat salita, mas naging kalmado ang mukha ni Dustin. Nagawa niyang pigilan ang lahat ng galit niya. Ano? Ngayon sinasabi niya na mas malakas siya kay Adolf. Mali ba ang narinig ko sa kanya? Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko sa tanga na ta. Ang mga banal na Diyos ng Ancient Misty Universe Community at ang iba pa na hindi nakakaalam ng tunay na lakas ni Dustin ay hindi makapagsalita. Pati ang tawa ay namatay. Malinaw na tulala si Dustin at halos pagsisihan niya ang kanyang mga sinabi. Haha, bigla namang tumawa ng malakas si Adolf. Bata, iyon ang pinaka-nakakatawang narinig ko. Gayunpaman, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan ng pagsasabi ng ganoong biro. Dahil sa tingin mo ay mas malakas ka kaysa sa akin. Tatanggapin mo ba ang hamon ko? Tanong ni Adolf na pinandilatan si Dustin na may apoy sa mga mata. Siya ay higit sa galit. Hindi pa siya nagkaroon ng preliminary grade na Divine God na nagtanong sa kanyang lakas. Hindi na siya nakatiis. Ito ba ay isang banta? Paano ito? Tatayo ako at hahayaan kang salakayin ako. Hindi ako lalaban o magtatanggol. Kung masasaktan mo man ako kahit kay titing, isusuko ko na agad sa iyo ang posisyon ng pinuno ng alyansa. Ano sa tingin mo? Alok ni Dustin. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang lahat ay tumahimik. Napakatahimik na may narinig silang pin drop. Nakatutok ang bawat mata kay Dustin. Ang isang preliminary grade na Divine God ay tatayo. Hindi lalaban o ipagtanggol. At hahayaan ang isang premium grade na Divine God na atakihin siya. Kung naranasan niya kahit isang minor injury lang, magre-resign agad siya. Ano ba? Hindi alam ng mga hindi nakakaalam ng tunay na lakas ni Dustin kung ano ang sasabihin. Siya ay ganap na baliw. Hindi pa sila nakakakilala ng ganoong lalaki. Leader Dustin. Matalino ba ito? Pati ang mga Divine God na nakakaalam ng tunay na lakas ni Dustin ay natulala. Naguguluhan silang tumingin kay Dustin. Binata, seryoso ka ba? Tanong ni Adolf. Binibigkas ang bawat salita habang nakatitig kay Dustin. Siyempre, seryoso ako. Bahagyang tumango si Dustin. Kung ganoon ay gagawa ako ng isang hakbang. Kinagat ni Adolf ang kanyang mga ngipin. Napagpasyahan niyang turuan si Dustin ng isang hindi malilimutang leksyon dahil hindi niya ito basta-basta kayang patayin. Kung tutuusin, si Dustin pa rin ang pinuno ng alyansa. Kung talagang matalo niya si Dustin hanggang mamatay sa harap ng lahat, iyon ay lampas sa kawalang galang. Gayunpaman, maaari niyang masaktan siya ng husto at makawala. Halika na, bilasan mo, sabi ni Dustin. Hindi, leader. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Sina Ismail, Enoch, at ang iba pa na tapat kay Dustin ay lumukso. Alam nilang lahat na napakalakas ni Dustin at na siya ay mas malakas kaysa kay Adolf. Gayunpaman, kung tatayo lang siya doon at hindi lumaban, ito ay masyadong mapanganib. Huwag kang mag-alala, sabi ni Dustin. Napatigil sila sa kanyang mga mata. Wala nang stallang. Sisimulan ko na. Sigaw ni Adolf pagkatapos huminga ng malalim. Whoosh! Isang nakakatakot na enerhiya ang pinakawalan sa kanyang katawan. Boom! Nag-form ito ng isang higanteng palad at umindayog kay Dustin. Totoong napakalakas ni Adolf, kahit man lang sa mga kasamahan niya. Siya ay may malalim na pag-unawa sa lahat ng mga uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan.
Ang higanteng palad na kanyang ginawa ay naglalaman ng hindi bababa sa 100 mga uri ng makikinang na mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Bilang karagdagan ito ay dumating na may kakilakilabot na lumiligid na enerhiya. Lahat ng tao sa pulutong ay natakot sa likuran nito. Tumayo si Dustin habang nasa likod ang mga kamay. Boom! Sa wakas, tumama ang malaking palad kay Dustin. Habang naganap ang impact, ang enerhiya na gumulong dito ay parang isang malaking bundok na bumabagsak mula sa langit. Si Dustin, sa kabilang banda, ay parang isang maliit na langgam sa lupa. Ang karamihan ng mga nanonood ay nakatayo sa kanilang mga tiptoe. Wow! Siguradong mamamatay ang brat na yan. Umiling-iling ang mga hindi nakakilala sa tunay na lakas ni Dustin. Ang iba'y tuwang-tuwa habang ang iba naman ay malungkot na bumantong hininga. Naaawa ang ilan sa kanya dahil minsan siyang naging pinuno ng kalyadong hukbong ito. Wala silang puso na makita siyang mamatay ng ganito. Haha, this is crazy. I've never seen someone so full. He deserves to die. Sa Ancient Misty Universe Community, ang ilan sa mga banal na Diyos ay tumawa at nagbiro. Lahat sila ay natuwa nang makita ito. Sa totoo lang hindi nila naisip na si Dustin, isang preliminary grade na banal na Diyos, ay sapat na malakas at sapat na kwalipikado para maging pinuno nila. Nararapat siyang magdusa at mapatalsik. Flang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng metal sa metal. Nabangga ang malaking palad sa kaliwang balikat ni Dustin. Sa orihinal, ang malaking palad ay nakatutok sa kanyang ulo. Ngunit nagpasya si Adolf na iligtas ang buhay ni Dustin habang ang lahat ng mga taong ito ay naruroon. Kaya naman, initagilid niya ang palad niya at sa halip ay tumama sa balikat ni Dustin. Binalak niyang pilayin si Dustin sa pamamagitan ng pagdurog sa kalahati ng kanyang katawan. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Matapos tumama ang malaking palad sa balikat ni Dustin, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang balikat. Parang natama ng malaking palad ang bukal dahil ito ay nakatapol patalikod. Ano? Anong nangyayari? Biglang nawala ang confident na ngiti sa mabangis na mukha ni Adolf. Hindi. Imposible yun. Mabilis na nag-react si Adolf. Matapos tumalbog ang palad niya, binato niya ulit ang isa kay Dustin. Ang suntok na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Bumuhos ang enerhiya kay Dustin. Tila nilulunod siya. Sa nakaraang welga, kalahati lang ng kanyang lakas ang ginamit ni Adolf. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang halos 80% ng kanyang lakas. Nagdagdag din siya ng palihim na kasanayan sa palad. Sa paglipat na ito, nakapatay si Adolf ng maraming Divine God na kapantay niya. Habang itinutulak pasulong ang kanyang palad, nabasag ang espasyo sa unahan nito, na lumilikha ng maraming fragment ng espasyo na baliw na lumipad sa lahat ng dako. Gayunpaman, hindi gumalaw si Dustin. Hindi nagtagal. Tumama sa dibdib ni Dustin ang palad ni Adolf na may dalang libo-libong malalakas na anino ng palad. Flang! Ang parehong metal na tunog ay umalangaw-ngaw at huminto si Adolf. Kasabay nito, isang malaking rebound force ang bumulwak mula sa dibdib ni Dustin. Napatalsik ang palad ni Adolf ng malaking kontrapuwersa. Mas mabilis pa itong lumipad kaysa sa unang pagkakataon at direktang nakatutok sa braso ni Adolf. Basag! Basag! Nabali ang braso niya mula palso hanggang balikat. Puff! Ilang segundo lang. Sumabog ang kanang braso niya at tumalsik ang laman niya. Naramdaman ni Adolf ang pagkabigla sa kanya at napaatras siya. Si Dustin naman ay mukhang kalmado habang nasa likod pa rin ang mga kamay. Hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. At maging ang kanyang mga damit ay nanatiling buo. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nagpasindek sa mga tao kaya't hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Naiwan sa katahimikan ang paligid. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay nakatitig lamang sa kanya na may dilat na mga mata. Natulala. Inaasahan nilang mamamatay siya kaagad. Ano ba ang nangyayari? Lahat ng ito ay dumiretso sa kanilang mga ulo. Masyado kang mahina. Mas mahina ka sa inaakala ko. Panunuya ni Dustin. Binasag ang katahimikan. Pargaj. Imposible. Hindi ako naniniwala. Ilusyon.
Ilusyon lang siguro ang nangyari kanina. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw. Si Adolf ay nasa isang estado ng ganap na kabaliwan. Habang pinapagana niya ang kanyang enerhiya. Ang kanyang kanang braso ay agad na bumalik sa orihinal nitong kondisyon. Boom! Nanigas si Adolf at isang silver halberd ang lumipad palabas sa kanyang katawan. Lumaki ito at tinutukan si Dustin. Isa itong magulong magic treasure. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng mapagtanto nila ito at hindi nila ito maalis sa laban. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Isang malaking alo ng enerhiya ang pinakawalan mula sa halberd. Parang hindi mabilang na nuclear bomb ang sabay-sabay na sumabog. Swoosh! 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 Saan man dumaan ang halberd. Ang buong magulong kawalan ay lumubog at nagpakawalan ng malungkot na buntong hininga. Hindi mabilang na mga law chain ang lumabas mula sa halberd at sinundan ito. Bumaril patungo sa katawan ni Dustin. Leader Dustin. Ingat ka. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos at iba pang mga banal na Diyos na tapat kay Dustin ay bulalas. Alam nilang lahat na napakalakas ng halberd. Iyon ang trump card ni Adolf. Para sa mga ordinaryong banal na Diyos. Ang isang magulong magic treasure ay napakahalaga. Karaniwang hindi nila ito pagmamay-ari. Magulong magic treasure. Ha! Bulong ni Dustin sa sarili. Habang nakatingin siya sa halberd na humahanggo sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam. Nagdulot ito ng 6 na magulong magic treasure na lumitaw sa loob niya at sumugod sa kanyang tulong. Isang magulong kapangyarihan ang lumitaw mula sa mga kayamanang iyon at kumalat sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Pinapanatili ang katawan ni Dustin sa gitna. Ang 6 na magulong magic treasures ay naisama na sa laman at dugo ni Dustin. Kaya't itinuring na silang bahagi niya. Maaari niyang tawagan ang mga ito sa tuwing kailangan niya ang mga ito. At maaari silang lumitaw sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Flang! Sa malakas na tunog. Malakas na tumama ang silver halberd sa dibdib ni Dustin. Sa loob ng katawan ni Dustin. Nagtipon sa kanyang dibdib ang 6 na magulong magic treasure. Naramdaman niya ang dagdag na lakas ng pangangatawan ng heaven metal race at ang chaotic heaven body ay tumulong din sa kanya. Nang ang magulong magic treasure ay tumama kay Dustin. Hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Kay Dustin, para siyang kinagat ng lamok. Wala man lang siyang naramdamang sakit o kati. Pagkaraan, bumuhos mula sa dibdib ni Dustin ang isang hindi maisip na malakas na puwersa ng kontra. Flang! Ang pilak na halberd ay tumalbog at naitapon sa ere dahil sa malaking impact. Puff! Puff! Tumilapon din sa ere ang katawan ni Adolf. Bumulwak ang dugo sa daan. Paglipad niya ay mapatla ang mukha niya at mahina ang paghinga. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi totoo. Paano ito posible? Bulong niya. Ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan ng kanyang pagkatalo. Napatingin siya kay Dustin na may pagkalito at takot. Si Adolf ay isang premium grade divine god at mayroon siyang magulong magic treasure. Ngunit hindi niya nagawang saktan ang isang preliminary grade na divine god. Nasaktan pa niya ang sarili niya. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ano? Ang lahat ng mga banal na Diyos ay ganap na nabigla sa kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. At hindi sila makapagsalita ng isang salita. Ang mga nangyayari sa kanilang harapan ay lubos na lumampas sa kanilang saklaw ng kaalaman. Tingnan mo, sabi ko mahina ka, pero ayaw mong aminin. Ngayon, naniniwala ka na sa akin. Tama ba? Nakangiting sabi ni Dustin habang nakatingin kay Adolf. Sa iyong maliit na lakas, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang maging pinuno ng kalyadong hukbo? Ipinagpatuloy niya. Nag-cross arms si Dustin at walang pakialam na tinitigan si Adolf. Ang mukha ni Adolf, sa kabaligtaran, ay nakamamatay na mapatla, at walang katapusang gulat sa kanyang mga mata. Iniwas niya ang tingin sa lupa. Sagutin mo, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa ring maging pinuno ng hukbong ito? Tanong ni Dustin sa mataas na boses. Humakbang siya pasulong. Hinihimas ang dibdib. Hindi. Hindi ko dapat sinabi ang mga ganyan.
Mangyaring iligtas ang aking buhay. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Pinuno Dustin. Pagmamakaawa ni Adolf. Ang sigaw ni Dustin ay sumugod sa kanyang soul sea na may malaking halaga ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Muntik na siyang matamba sa takot mag-isa. Nagtiwala siya noon ngunit ngayon ay duwag na siya. Wala man lang siyang lakas ng loob na tingnan si Dustin. Leader, kasalanan ko ang lahat. Ang tanga ko para maliitin ka. Nabulag ako at nasaktan kita. Kasalanan ko ang lahat. Tanggapin mo sana ang paghingi ko ng tawad. Napaluhod si Adolf sa harapan ni Dustin at paulit-ulit na yumuko. Nagulat ang lahat ng naruroon na ang isang premium grade na Divine God ay lumuhad sa isang preliminary grade na Divine God. Nanginginig si Adolf at pumuti na ang mukha. Sa wakas ay napagtanto niya na si Dustin ay mas malakas kaysa sa kanya. Kahit na nakatayo si Dustin at hindi nanlaban ay nagawa niyang saktan ito. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng lakas ng dalawang panig. Parang ang isa ay dragon sa langit at ang isa naman ay langgam sa lupa. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa kanilang paligid. Lahat ng mga banal na Diyos ay tumitig kay Dustin ng may pagkamangha. Walang iba kundi respeto ang pumupuno sa kanilang mga puso. Napuno ang paghanga sa kanya. Ngayon, wala pa ring magtatanong sa kwalipikasyon ni Dustin na maging pinuno ng kalyadong hukbo. Kung hindi siya karapat dapat na maging pinuno ng hukbong ito. Kung gayon walang sino man sa mga banal na Diyos na naruroon ang may mga kwalipikasyon na gawin iyon. Nasugatan ng espiritual na kaluluwa ni Adolf sa lakas ng sigaw ni Dustin. Siya coward sa ibaba niya. Takot na Dustin ay pumatay sa kanya. Kung tutuusin, maraming beses na niyang nasaktan si Dustin sa nakalipas na 2 oras. Kaya patuloy siyang yumuko kay Dustin. Humihingi ng awa. Nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Walang pakialam na tumingin si Dustin sa paligid. Walang nang ahas na gumawa ng ingay habang naghihintay. Ang daan-daang Divine God ng Ancient Misty Universe Community at ang mga sumuporta kay Adolf ay mukhang miserable. Nataranta. At natatakot. Sa ngayon, alam nilang lahat na nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali. Madali silang mapisil ni Dustin na parang mga bog. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ay lubhang nakapanlulumo. So, ano ang dapat kong gawin? Sa tingin mo dapat ba akong magbitiw? Tanong ni Dustin habang pabalik-balik ang tingin sa mga mula sa Ancient Misty Universe Community at sa mga sumuporta kay Adolf kanina lang. Bagamat napakalma ng kanyang boses, isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanya at dahan-dahang kumalat sa gitna ng mga tao. Na umaaligid sa kanila sa isang nakakatakot na paraan. Leader Dustin, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat. Ako ay tanga at bulag para tanungin ang iyong lakas. Ako ay humihingi ng paumanhin. Leader, please spare my life. Huwag mo akong patayin. Leader, ikaw ay walang talo at makapangyarihan. Gusto namin ikaw ang aming pinuno. Ang tingin sa mga mata ni Dustin ay nagpadala ng panginginig sa lahat ng kanilang mga gulugod. Hindi na sila nakayanan pa kaya lumuhad silang lahat at humingi ng awa kay Dustin. Mayroong higit sa 20,000 Diyos na nakaluhod sa buong lupa. Haha, mga tanga. Ang tagal nyo nang makita kung gaano kalakas ang pinuno natin. How dare you idiots fight for the position of the leader? Nakakatawa. Leader Dustin. Napakalakas mo. Puno ng kagalakan. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos. Si Ismail. Ice Queen. At ang iba pang mga banal na Diyos na tapat kay Dustin ay tumawa ng malakas. Haha. Adolf. Pagkatapos ng lahat ng iyon, gusto mo pa bang maging pinuno ng hukbo? Sa iyong mahinang cultivation base. Kahit ako ay mas malakas kaysa sa iyo. Ang tanga mo sa pag-iisip na maaari kang manalo laban sa aming pinuno. Pang-asar ni Ismail habang nakaturo kay Adolf. Leader Dustin. Paano natin haharapin ang mga taong ito? Dapat ba nating? Tanong ng white-haired premium grade Divine God kay Dustin. Sabay taas ng palad niya sabay kilos ng pagpuputol. Nagpapahiwatig na patayin silang lahat. Leader Dustin. Patawarin mo kami. Hinding-hindi ka na namin lalabanan. Ang lahat ng mga tao sa kanilang mga tuhod ay nagmamakaawa sa tuktok ng kanilang mga baga.
Leader Dustin. Patayin natin ang lahat ng traidor na ito. Sigaw ni Ismail. Nangangati siyang lumaban. Kapag nagbigay ng utos si Dustin, siya ang unang aatake. Mahigit sa 2,000 banal na Diyos mula sa hukbo ang hayagang naghimagsik laban kay Dustin. Ang kalyadong hukbo ay may kabuoang 30,000 banal na Diyos. Sa oras na ito, mayroon pa ring higit sa 20,000 Diyos na nakatayo sa paligid. Nakapalibot sa mga nakaluhod sa lupa. Isang malamig na pawis ang bumuhos sa kanilang leeg nang mapagtanto nilang hindi sila makakatakas kahit anong gawin nila. Sa sandaling ito, walang katapusang panghihinayang sa kanilang mga puso. Hindi sila dapat naging tanga. Leader Dustin, hinihintay namin ang utos mo. These guys all deserve to die. Tanong ni Ismail habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi na kailangan ang pagpatay sa kanila. Sayang napatayin silang lahat. May sarili akong paraan para harapin sila. Nakangiting sagot ni Dustin. Sa susunod na sandali, kumilos siya. Whoosh! 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 Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pulang sutla na sinulid ay patuloy na bumaril sa Soul Sea ng Dustin at nilunod ang mga banal na Diyos. Sa loob ng Soul Sea ng Dustin, ang madilim na gininto ang globo ng espiritual na kahulugan ay dahan-daang umiikot, na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay naging mas malakas mula noong huling beses na ipinakita niya ito. Ngayon, siya ay mas malakas kaysa sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos sa mga tuntunin ng espiritual na kahulugan. Para sa kanya, ang mga ordinaryong divine God na nasa harapan niya ay kasing mahina ng mga langgam. Nakontrol niya ang mga ito sa loob ng ilang segundo. Ang mga pulang puppet string ay sunod-sunod na sumugod sa soul seas ng mga banal na Diyos. Kaagad, nagsimula silang magpumiglas ng desperadong at sumisigaw. Gayunpaman, ang kanilang espiritual na mga pandama ay masyadong mahina upang labanan si Dustin. Dahil dito, hindi na nila nagawang lumaban. Ilang sandali pa, tumigil sila sa pagpupumiglas at tumahimik. Naging masunurin. Pagkatapos, isa-isa silang tumayo at naglakad papunta kay Dustin sa isang maayos na linya. Guru, lahat ng mga banal na Diyos na ito ay bumati sa kanya ng may paggalang. Sige, bahagyang tumango si Dustin bilang tugon. Sunod-sunod na tumahimik ang lahat. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumitig kay Dustin na hindi makapaniwala. Lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang katawan. Ang bawat isa sa halos 30,000 banal na Diyos ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang kay Dustin. Tiningnan nila si Dustin ng may matinding pagpipitagan, pagsamba, at sigasig. Siya ang malinaw na pinuno sa kanilang isipan. Sa isang napakahusay na pinuno, ang ating hukbo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sa sandaling ito, ang bawat banal na Diyos ay determinado na maging tapat kay Dustin at sundin siya magpakailanman. Leader Dustin. Bravo! Leader Dustin. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumawag. Lumuhad sa harap niya. Isang alon ng tunog ang kumalat kay Dustin. Sa isang silid sa isang lugar sa Infinite City. Pinanood ni Flora ang nangyari. Tumango siya bilang kasiyahan. Ito ay napakahusay. Mula ngayon, siya na ang magiging ganap na pinuno ng kalyadong hukbong ito at lahat ay magiging tapat sa kanya.